Hinamak na manugang. Kabanata 761 ngayong nililigawan ni Ching Pai si kamatayan at na-provoke si Alex Dixon, na wala siya kasama ang kanyang amo kinabukasan, sinasabing isang tao mula sa Su family ang bumihag sa kanya para punuin ang karagatan. Sa pagkakataong ito, biglang natalo si Old Hay ng 2 kakumpetensya, at natural na naging boss, tuwang-tuwa siya dahil 2 araw siyang walang tulog. Ngayon, tinawag siya ni Chief Shu, hindi niya inaasahan na makikilala niya si Alex Dixon. Natakot agad si Bro Hay, maging ang chairman at ang pangalawang pinuno ay namatay ng walang kumpletong bangkay. Paano niya nagagawang pukawin si Alex Dixon? Hindi lamang siya makapangyarihan, ngunit mayroon din siyang suporta ng Su family. Matapos makinig sa mga salita ni Bro Hay, nagkaroon ng magaspang na ideya si Alex Dixon kung ano ang nangyayari. Siguradong nakahanap si Su Chingcheng ng mag-aalaga kay Ching Pai at sa kanyang amo. Sa oras na ito, si Shu Qiming ay nagsalita ng may pagtataka at pagkalito. Old Black, ikaw, kilala mo si Alex Dixon? Stop calling me that intimately. Agad siyang sinaway ni Bro Hay at mayabang na sinabi, Who the hell do you think you are? How dare you call me kuya? Pagkasabi noon ay mabilis niyang pinaliwanag kay Alex Dixon, Kuya Dixon, hindi ko talaga kilala itong Shu na ito. Nakiusap siya sa akin sa telepono bago siya lumapit. May kasalanan ba itong Shu na ito sa pag-offend sa'yo? Basta kuya, may utos si Dixon, papatayin ko siya agad. Nang marinig na nilabanan siya ni Bro Hay, halos sumabog sa galit si Shu Qiming, tinuro niya ang daliri niya kay Bro Hay. What F*** King Fence-Sitter, yung pera na binigay ko sa'yo dati, tratuhin mo na lang na nagpapakain ng mga aso. F***CK, gusto mong iharap ko kay Kuya Dixon ang $100,000 na yon? Umungol si Bro Hay, bakit hindi mo tingnan ang sarili mo? Hindi mo karapat-dapat na buhatin ang sapatos ni Kuya Dixon. Pagkasabi nun, iwinagayway ni Bro Hay ang kanyang talam, pinalibutan ng 12 ng malalakas na lalaki si Shu Qiming at tinitigan siya ng may pag-iimbot. Biglang nagbago ang sitwasyon, natigilan ang lahat ng mga kamag-anak ng pamilya Shu. Hinawakan ni Shu Old Master ang kanyang dibdib at halos himatayin sa galit. Galit din si Shu Qiming kaya namula ang kanyang mukha, umakyat sa ulo niya ang galit niya. Sa pagkakataong ito, nag-click si Helena sa kanyang dila at mabilis na nagtanong sa mahinang boses, Alex, kailan mo pa nakilala ang mga taong ito? Kapatid pa rin ang tawag nila sa iyo. Ito, kumunat ang noo ni Alex Dixon. Hindi niya masabi sa kanyang biyenan na pinauwi niya si Su Chingcheng sa gabi. Ano ang nangyari? Sa sandaling yun, pinagmasdan ni Bro Hay ang ekspresyon ng kanyang mukha at mabilis na yumuko at sinabing, Ako ay isang tao. Nakikita ni Kuya Dixon ang kawalan ng katarungan sa daan at matapang siyang kumilos para sa kapakanan ng hustisya. Lahat tayo magkakapatid ay labis na humahanga kay kapatid na Dixon A. Ang taong tulad ni Kuya Dixon na may matibay na ugali at tapat sa kanyang mga kaibigan. Ang iilan sa aming magkakapatid ay magpapasakop sa kanya kung sino man ang sino man, manggahas na manggulo kay Kuya Dixon ako ang magdudulot ng kaguluhan sa kanyang buong pamilya. Hindi rin nakaimik si Alex Dixon, hindi niya inaasahan na magiging matapang at mabilis mag-isip si Bro Hay, isa lamang siyang halimbawa ng isang taong marunong magsalita. Agad na kinagat ni Helena ang kanyang mga labi, sa kanyang mga mata, ang pagiging matapang sa harap ng hustisya ay isang mabuting tao. Pero ngayong nakatayo na si Bro Hay sa gilid ni Alex Dixon, gumaan agad ang pakiramdam niya. Sa ilalim ng panunuyo at panlilinlang ni Bro Hay, nag-aalinlangan din sina Helena at Albert Lewes tungkol kay Alex Dixon. Nagngangalit si Shu Qiming dahil sa kahihiyan at sumigaw, Old Black, aayusin ko ang score sa'yo sa darating, huwag mong isipin na wala akong tinawagan maliban sa inyo. Nang dumating si Director Lee, lahat ng kailangan mong tanggapin ang kahihinatnan. Nang banggitin si Chief Lee, agad na inihayag ni Bro Hay ang isang problemadong ekspresyon. Tanong ni Alex Dixon, sino si Direk Lee? Hinaplos ni Bro Hay ang kanyang mga kamay at mabilis na nagpaliwanag, Kuya Dixon may malapit na kampo ng militar. Si Director Lee ay miyembro ng Ministry ng Digmaan. May kapangyarihan siya sa kanyang mga kamay. Iikot tayo sa kanila kapag nakita natin sila. Nang mga sandaling yon, biglang nagmula sa labas ng dingding ang ingay ng umuungal na sasakyan. Dapat nandito si Director Lee, agad na nagpakita si Shu Qiming ng isang masayang ekspresyon at binigyan si Alex Dixon ng isang matinding sulyap.
Nakahinga rin si Lolo Shu at ay nalalayan siyang umupo sa armchair at uminom ng mga bulaklak. Ang mga kamag-anak ng Shu family ay tumira rin at matiim na tinitigan si Alex Dixon. Ang Direktor Lee na ito ay hindi katulad nitong grupo ng mga hoodlums, mayroon silang kapangyarihan at kapangyarihan, gayon din ang kapangyarihan ng Bureau of Military Personnel, mas malakas siya kaysa sa grupong ito ng mga hoodlums. Pagkatapos lamang ng matinding kahirapan na sa wakas ay nakilala ni Shu Qiming si Director Lee at sinubukan ang lahat ng kanyang makakaya upang mapalapit sa kanya. Para sa isang tagalabas na tulad ni Alex Dixon, imposibleng makilala niya ang isang tao mula sa ministry ng digmaan ng Yan Capital. Siguradong patay na ang lalaking Dixon na ito. Biglang tinulak ang pinto, kasunod ng tunog ng maayos na mga yabag. Dalawang hanay ng mga miyembro ng espesyal na puwersa ang tumakbo mula sa labas ng pinto. With a whoosh, pumilas sila sa dalawang hilera sa kaliwat kanina, tuwid na nakatayo. Tingnan mo ang porma sayo nila. Kampante namang huminga si Shu Qiming at mabilis na pumunta sa harap para salubungin sila. Mula sa bukas na pinto, nakita ni Alex Dixon ang 4 hanggang 5 olive green na truck na nakaparada sa labas. Ang mga truck ay puno ng mga piling tao na espesyal na ahente. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pumasok mula sa labas ng pinto. Sa likod niya ay may 4 na gwardya. Habang naglalakad siya, tinanong niya, "Kuya Shu, tinawagan mo ako ng mad alien ngayon lang, sabi mo may malaking problema ka at may magwawasak sa dati mong bahay. Ano ang nangyayari?" "Kumusta, Director Lee? Pasensya na talaga sa pagkakataong ito. Mahihirapan akong lumapit dahil sa usapan ng pamilya ko." Mabilis na umakyat si Shu Qiming para batiin siya at magalang na inilahad ang kanyang kamay para makipagkamay sa kanya. Nagsimula siyang magreklamo. Ang isang masamang tao ay nagmula sa Shu family. Hindi lamang niya sinira ang aking ancestral hall, ngunit sinira rin niya ang aking ancestral hall. Masyadong labag sa batas na bugbugin ang aking pamangkin. Kung hindi dahil sa katotohanan yun, wala akong ibang pagpipilian. Oh, sumimangot si Direk Lee at tumingin sa kalahating patay na si Lu Jian. Pagkatapos ay malamig na sumulyap kay Alex Dixon, sa Yan Capital, "Matapang ka talaga, akala mo ba walang makakapagpagaling sa'yo?" Natakot na sina Helena at Albert Lewis nang makita nila ang mga tao mula sa Ministry of War. Sila ay mga ordinaryong tao, hindi pa nila nakipag-ugnayan sa grupong ito ng mga tao sa kanilang buhay. Walang takot ang mukha ni Alex Dixon, at mahinang sinabi niya, "Hindi ko alam ang tungkol sa ibang tao. Ngunit wala pa akong nakilalang sinumang makakapigil sa akin." Mukhang totoo ang sinabi ni Old Shu, "Ang yabang mo talaga." Galit na ekspresyon din ang ipinakita ni Direk Lee, walang sinuman ang nangahas na magsalita sa kanya sa ganoong tono. Sa oras na ito, galit na sinabi ni Jane Lewis, Chief Physician Lee, isang side lang ng kwento ang sinabi ni Shu Qiming. Sila ang unang nangbuli sa atin. Sa isang tabi, ngumisi si Shu Qiming at sinabing, "May daan-daang miyembro ng Shu family dito, tanungin mo sila kung sino ang unang nagkamali." Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, ang mga miyembro ng Shu family ay nagsimulang sumigaw at pinag-aralan ang pamilya ni Jane Lewis. "Narinig mo ba yun? Huwag mong sabihin na nagkasala ako sa'yo. Walang dapat ikatakot si Shu Qiming, ito ang pamilya Shu, at sila ang may kalamangan sa bilang." Bukod pa rito, pamilyar sa kanya si Direk Lee, kaya hindi siya naniniwala sa mga salita ni Jane Lewis. Malamig na sinabi ni Direk Lee, "Kahit ano pa ang dahilan, dahil nasira mo na ang lumang bahay ng isang tao at nasugatan siya ng husto, dadalhin kita sa istasyon ng pulis para ikulong ka. Pag-uusapan natin ito pagkatapos ng interogasyon, hayaan mong gawin mo ang lahat ng gusto mo sa Yan Capital." Sinamantala ni Shu Qiming ang pagkakataon na ituro si Bro Hay, na nakatayo sa tabi ni Alex Dixon, at sinabing, "Director Lee, tingnan mo." Dinala rin ng Dixon na ito ang mga tao mula sa Nine Society dito. Nangangahulugan ito na nagdala ng siya ng mga tao mula sa Nine Society dito, hindi siya mabuting tao. Sinulyapan din ni Chief Lee si Bro Hay, na nakatayo sa tabi ni Alex Dixon, at malamig na sinabi, "Kung kasama ka sa ganitong uri ng kalokohan, hindi mo kailangang magsabi ng kahit ano." Bakas din sa mukha ni Bro Hay ang kaba, at hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Kung talagang gusto ni Chief Lee na ilayo si Alex Dixon, kahit na may kasama siyang mga tao, hindi siya maglalakas loob na sumulong. Bukod dito, nang bumagsak si Alex Dixon, nagkaroon pa siya ng sama ng loob kay Shu Qiming,
Ito ay isang malaking kawalan. Alisin mo itong iilang tao, utos ni Direk Lee na may malakas at malinaw na boses. Sa sobrang takot ni Helena ay tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi pa siya nakakulong noon sa kanyang buhay. Hindi niya inaasahan na gugustuhin siya ni Alex Dixon na pumasok sa silid-aralan. Kabanata 762. Nagpakita si Shu Qiming ng isang nakakatakot na ngiti. Kung papasok si Alex Dixon at ang kanyang pamilya sa selda, akyat baba siya para linisin ang selda. Bilang karagdagan, sinira ni Alex Dixon ang lumang mansyon ng Shu family at sinipa si Lu Jian ng napakalakas na hindi niya mapangalagaan ang kanyang sarili sa buong buhay niya. Sapat na para sa Dixon na ito na makalusot sa ilalim ng selda. Tense ang atmosphere. Isang figure ang nagmamadaling pumasok mula sa labas ng pinto. Nakasuot ng ordinaryong damit ang binata, ngunit nang makita siya ng mga espesyal na ahente sa magkabilang panig ay agad nilang isinara ang kanilang mga paa at yumuko sa kanya. Nakita rin siya ni Direk Lee, at mabilis na naging seryoso ang kanyang mukha. Yumuko siya sa kanya at nagtanong, "Captain Chin, bakit ka nandito?" Nasa katanghaliang gulang na siya, ngunit labis ang paggalang niya sa isang binata sa edad na 20. Masasabi ni Shu Qiming na ang binatang ito ay may kakaibang pagkakakilanlan sa unang tingin. Mabilis siyang humakbang at iniunat ang kamay habang nakayuko at nakayuko. Hindi siya pinansin ng binata at seryosong sinabi, "Lee, nagtanong lang ako sa mga guard, andito ka daw." Bago pa siya matapos ay bigla niyang nakita si Alex Dixon, agad siyang nagpakita ng pagtataka at sumigaw. Holy shit, Kuya Senior. Hindi, Kuya Dixon, bakit nandito ka rin? Noon lang ibinuka ni Alex Dixon ang kanyang bibig at sinabing, "Ito, mahabang kwento, bakit ka nandito?" Hindi niya malamang makikilala niya si Chin Lei dito. Pinigilan ni Chin Lei ang kanyang pananabik at humakbang papunta sa gilid ni Alex Dixon, ngumiti siya ng may paggalang at sinabi, "Kuya Dixon, naghahanap ako ng subordinate para gumawa ng trabaho, hindi ko inaasahan na makikilala kita." Tumingin siya sa paligid at nagtanong, "Kuya Dixon, anong ginagawa mo dito?" "Ito ay ilang negosyo ng pamilya," casual na sabi ni Alex Dixon. Sa sandaling ito, naging kinakabahan ang ekspresyon ni Direk Lee. Nagbago siya mula sa kanyang dating kahanga-hangang paraan at maingat na ngumiti ng paumanhin, "Oh, Dixon, Alex Dixon, kilala mo ang ating Kapitan Chin." Agad na hindi nasisiyahan si Chin Lei, "Ano Mr. Dixon, siya ang Kuya Dixon ko." Kuya Dixon si Direk Lee ay hindi nang ahas na maging pabaya, mabilis siyang humingi ng tawad sabay ngiti, at bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Kahit na siya ay mas matanda, siya ay isang mahalagang miyembro lamang ng Ministry ng Digmaan, ang kanyang posisyon sa Bureau of Military Personnel ay hindi kasing taas ng kay Chin Lei. Higit pa rito, si Chin Lei ay ang kapitan ng Dragon Sky Group, maaari siyang magbigay ng magpadala ng utos sa kanyang mga nakatataas, hindi pa siya banggitin. Tumingin si Chin Lei sa paligid at nakita ang isang grupo ng mga tao na nakapalibot sa pamilya ni Alex Dixon, agad na nagdilim ang mukha niya. Pinagalitan niya ang mga ito sa harap ng lahat. "Director Lee, bakit mo dinala ang napakaraming tao dito? Ano ang gusto mong gawin kay Kuya Dixon ko?" "Captain Chin, this should be a misunderstanding." Agad na nagpanik si Director Lee. Mabilis niyang ikinaway ang kanyang kamay at inutusan ang kanyang mga miyembro ng komunidad na umatras. Agad niyang pinagdikit ang kanyang mga paa at taimtim na yumuko kay Alex Dixon. "Kuya Dixon, ang nangyari kanina ay lahat ng hindi pagkakaunawaan, patawarin mo sana ako. Kuya Dixon, hindi ko alam na kapatid ka pala ni Kapitan Chin, kung hindi, hindi ako maglalakas loob na hindi ka igalang." Naging berde ang mukha ni Shu Qiming nang makita niyang nagbago ang ugali ni Director Lee, yumuko siya at humingi ng tawad kay Alex Dixon. Anong araw ngayon? Anong swerte meron itong si Dixon? Bakit niya tinawag ang dalawang big shot mula sa Black and White daw, at pareho silang kilala ni Alex Dixon, at saka, si Bro Hay ay nakababatang kapatid ni Alex Dixon, kahit si Captain Chin ay tinawag si Alex Dixon na Brother Dixon. May mali. Nagulat din ang mga miyembro ng pamilya Shu. Nagsiksikan sila at walang lakas ng loob na gumawa ng ingay. Ang mukha ni Lolo Shu ay ganap na pumuti, nanginginig siya at hindi makapagsalita, pareho siyang galit at takot. Hindi niya akalain na ganito karami ang koneksyon nitong si Dixon. Kahit ang Black and White daw ay tinawag siyang kapatid.
Paano siya patuloy na pahihirapan ng pamilya Shu sa pagkakataong ito? Isang malamig na sulyap kay Shu Qiming si Chin Lei at sinigawan si Chief Lee, "Ay report ka agad sa akin, ano ba talaga ang nangyari?" Hindi nang ahas na mag-antala si Chief Lee at mabilis na sinabi sa kanya ang nangyari. Sa oras na ito, sinamantala din ni Albert Lewis ang pagkakataon at agad na sinabi kay Chin Lei ang sanhi at epekto. Nakakatawa, matapos marinig yun ni Chin Lei, agad niyang sinaway si Director Lee nang walang anumang pagpipigil. Bago nilinaw ang usapin, "Sigurado ka na kasalanan ni Kuya Dixon, paano mo na-promote sa posisyong ito? Don't tell me wala kang utak sa paggawa ng mga bagay-bagay." Oo, ang aral ni Kapitan Lee ay naging pabaya ako. Pawis na pawis si Direk Lee, siya ay napagalitan sa publiko at walang ibang paraan kundi humingi ng tawad. Nang matapos ang paggagalit ni Chin Lei, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, "Humihingi ka agad ng tawad kay Kuya Dixon." "Kuya Dixon, hindi ako nakaintindi sa sitwasyon ngayon. Kasalanan ko ang lahat." Hindi man lang dumighay si Direk Lee, agad siyang yumuko kay Alex Dixon, "Patawarin mo ako, Kuya Dixon. Maaaring durugin ng isang matataas na opisyal ang isang tao hanggang mamatay." Bukod dito, siya ang pinuno ng Dragon Sky Group na may mga espesyal na kapangyarihan. Hanggat nagulat si Chin Lei sa mga nakatataas, sa isang tanong lang, makakabalik na siya sa kanyang bahay upang magsaka. Napanatili ni Direk Lee ang kanyang postura sa pagyuko, nakatayo siya sa harap ni Alex Dixon, hindi man lang matapang na gumalaw, tumutulo ang butil ng pawis sa kanyang noo. Si Shu Qiming, na nakatingin sa gilid, ay hindi nakaimik, napuno ng takot ang kanyang puso. Maging siya ay magalang sa punong manggagamot na si Lee at sinubukan ang kanyang makakaya upang makakuha ng pabor sa kanya. Sa huli, sa harap ni Alex Dixon, yumuko si Direk Lee at muling humingi ng tawad. Nahihilo si Shu Qiming at muntik ng matamba. "It's not a big deal, buti na lang alam mo ang mga pagkakamali mo at itama mo ang mga ito," payak na sabi ni Alex Dixon. Ano man ang mangyari, si Chief Lee ay nasasakupan ni Chin Lei, kinailangan niyang bigyan ng mukha si Chin Lei. Walang nagawa si Chief Lee na hindi mapapatawad. "Salamat, Kuya Dixon." Nababalot ng malamig na pawis ang ulo ni Direk Lee, paulit-ulit siyang nagpasalamat bago tumayo. Pagkatapos, lumingon siya at pinandilitan si Shu Qiming, sinulyapan niya si Shu Qiming at ikinaway ang kanyang kamay, "Alisin ang lahat ng pinuno ng pamilya Shu." "O aking Diyos," sumigaw sa kalungkutan ang matandang master ni Shu at agad na bumagsak sa kanyang upuan. Matatapos na ba ang Shu family? Hindi ba Alex Dixon lang? Paano siya magkakaroon ng ganoong kalaking kapangyarihan? Ang pamilya Shu ay nasa kaguluhan, pinigilan ni Shu Qiming ang kanyang panik at sinabi kay Chief Lee, "Chief Lee, wala kaming ginawang masama, bakit mo kami inilayo?" Malamig na sinabi ni Direk Lee, "Ang pamilya Shu ay nagtatayo ng pribadong silid sa hirap, gusto mo pa ring kunin ang ari-arian ng pamilya ni Helena sa pamamagitan ng puwersa at bitin siya. Matagal na itong lumabag sa batas. Hindi ako nagtanong ng malinaw ngayon lang, kung ako alam ko kanina na nagsisinungaling ka, hindi na ako sasama." Saglit, nag-ulo ang dating tirahan ng buong Shu family. Sina Shu Qiming, Shu Chun, at ilan sa mga highly respected elders ng Shu family ay kontrolado ang lahat ng special forces. Kasama si Shu Old Master, hinawakan din siya sa balikat ng dalawang espesyal na ahente. Ang buong pamilya Shu ay napuno ng iyak at iyak. Mahigit 100 kamag-anak ng pamilya Shu ang umiiyak, sumisigaw, humihingi ng awa. Hindi nila akalain na pupunta sila dito para sumali sa family meeting at magsagawa ng 3 halls interrogation sa pamilya ni Helena. Kung magiging maayos ang lahat, maaari nilang kunin ang ari-arian ng pamilya ni Helena at makakuha ng ilang mga pamilya. Ngunit ngayon, ang mga bagay ay umunlad sa lawak na ito. Tapos na ang pamilya Shu. Damaloy ang mga luha sa mukha ng matandang master ni Shu, kung hindi dahil sa dalawang espesyal na ahente na umaalis sa kanya, napakahina na sana siya at nadulas siya sa lupa. Ang buhok ni Shu Chun ay magulo, at siya ay patuloy na umiiyak, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Sinipa ang kanyang anak hanggang sa mawala ang kanyang biological function, at malaki ang utang ng pamilya sa kanya. Ngayong siya at ang kanyang anak ay kukunin na, ano ang dapat niyang gawin sa darating na panahon? Nanginig ang buong katawan ni Shu Qiming, at wala na sa kanya ang mayabang na aura noon.
Nakaramdam siya ngayon ng matinding panghihinayang sa kanyang puso, kung alam niya noon na may kaya ang manugang ni Helena, hindi siya maglalakas loob na hawakan ang kahit isang buhok ng kabilang partido. Ideya lang yun ni Shu Chun. Sinabi niya na pagkatapos ay ang ikatlong bahagi ng ari-arian ng pamilya, bibigyan niya ito ng pangatlo. Noon lang siya nagkaroon ng baluktot na ideya. Kabanata 763. Lubos na nang hinayang si Shu Old Master kaya naging berde ang kanyang bituka. Hindi niya akalain na ang pamilya ni Helena na pinakamababa niya ay magkakaroon ng ganoong kakayahan na manugang. Ngayon, ang buong pamilya Shu ay nawasak dahil sa kanyang pagkakamali. Pinukpok ng matandang master ni Shu ang kanyang dibdib at tinapakan ang kanyang mga paa, umiiyak ng mapait. Nanginginig siya habang nakatingin kay Alex Dixon. Bigla siyang napaluhod, tumulo ang luha sa matandang mukha niya. Alex, please be magnanimous and let the entire Shu family go. Kasalanan lahat ng Shu family, hindi tayo dapat naging gaaman, nagkamali tayo. Mapait na umiiyak si Shu Old Master habang nakaluhod siya sa lupa at yumuko kay Alex Dixon. Sa oras na ito, bumalik din sa katinoan si Shu Qiming. Mabilis siyang lumuhad at yumuko kay Alex Dixon. Patawarin mo kami, Mr. Dixon, nagkamali kami, nakiusap siya kay Master Dixon na tingnan, dahil ang biyenan mo ay may bloodline din ng Shu family, please let us go. Pagkatapos sabihin yon, tumingin siya kay Shu Chun, na nakatayo sa tabi niya, bigla siyang binigyan ng isang malakas na sampal at sumigaw, hindi ka pa rin lumuluhod, lumuhod ka at aminin ang iyong pagkakamali kay Helena at sa kanyang pamilya. Sinampal ng malakas si Shu Chun ng kanyang kuya at nahihilo. Nagmamadali siyang lumuhad sa lupa sa sobrang takot. Napayuko siya at umiyak kay Helena. Sister Feng, patawarin mo kami, hindi ako dapat magselos sa ari-arian ng pamilya mo. Ngayong baldado na ang anak ko, nakikiusap na ako na bigyan mo ng paraan ang Shu family. Agad na natauhan ng iba pang miyembro ng pamilya Shu, lumuhad silang lahat at yumuko kay Alex Dixon, humihingi ng awa. Ang buong courtyard ng Shu family mansion ay napuno ng mga taong nakaluhod sa lupa. Ito ay isang kamanghamanghang tanawin. Gayunpaman, ang mukha ni Alex Dixon ay walang ekspresyon, at siya ay walang pakialam. Si Jane Lewis, na nakatayo sa tabi niya, ay ganoon din. Dahil ngayon lang nila nakita ng malinaw ang mga mukha ng mga miyembro ng Shu family, napaka-snobbish ng grupong ito ng mga tao, kapag may tubo na kikitain, gagawin nila ang lahat. Nang makitang hindi kumikibo si Alex Dixon, nawala ng pag-asa si Shu Qiming, tumalikod siya at yumuko kay Helena. Afeng, nakikiusap ako sa iyo, alang-alang sa bloodline ng Shu family, nakikiusap ako sa iyong anak, son-in-law, please spare us this time. Mabilis din pumunta si Shu Chun kay Helena para humingi ng awa, ang mga tao ng pamilya Shu ay sumugod din kay Helena, umiiyak at humihingi ng awa. Mabilis ding sinabi ni Lolo Shu, Afeng, basta't magmakaawa ka sa iyong manugang na palayain kami, mula ngayon, ginagarantiyahan ko na ang mga ancestral tablet ng iyong pamilya ay ilalagay sa pinakamagandang posisyon sa bulwagan ng mga ninuno at naghahain ng mga handog na insenso araw-araw. Lamambat ang puso ni Helena nang siya ay lumuhad at nagmamakaawa sa isang grupo ng mga tao, bamaling siya kay Alex Dixon at hindi nasisiyahang sinabi, bakit ba ang liit mo? Lahat sila ay matatanda ng mga tiyuhin mo, kahit ngayon lang sila nagkamali, inamin na ng mga tiyuhin mo ang kanilang mga pagkakamali, hindi mo ba sila kayang pabayaan? Kaninong mga tiyuhin sila? Ngumisi si Alex Dixon, may kinalaman ba ito sa akin? Galit at balisa si Helena, tumalon siya at sinaway, ang apelyido nila ay Shu, sila ang mga tao ng Shu family, kung gusto mong sirain ang Shu family, hindi kita bibitawan. Malamig na sabi ni Alex Dixon, anong magagawa mo? Natigilan si Helena, naalala niya agad ang sitwasyon niya. Ngayon ay wala na rin ang kanyang vilya, naubos din ang pera, ang kanyang anak na babae at asawa ay kapwa pumanig kay Alex Dixon, wala siyang katayuan sa pamilya. Inilibot ni Helena ang kanyang mga mata at agad na umiyak kay Jane Lewis. Sabi niya nang may uhog at luha, anak, kahit ano paman, si nanay ay miyembro ng pamilya Shu. Kailangan ba talaga nating panuuri na masaktan ang ating pamilya? Kung mawawasak ang pamilya Shu, hindi nagugustuhin ni nanay na mabuhay pa. Tapos balik tayo, mag-hunger strike ako. Kaawa-awa ang kanyang mga pag-iyak at bakas din sa mukha ni Jane Lewis ang kaguluhan. Kahit na kinasusuklaman niya ang Shu family,
Ang apelyido ni Helena ay Shu. Kahit anong mangyari, miyembro pa rin siya ng Shu family. Walang choice si Jane Lewis kundi tingnan si Alex Dixon na may nagtatanong na tingin. Maingat ding nagtanong si Chin Lei, Master Dixon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba nating hulihin ang mga taong ito, o gawin mo ito ayon sa iyong mga utos? Nang makita ni Alex Dixon ang problemadong ekspresyon ng kanyang asawa, hindi napigilan ni Alex Dixon na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Ang kanyang asawa ay buntis na ngayon, at kailangan pa rin niya ang kanyang biyenan na mag-alaga sa kanya. Itinaas niya ang kanyang ulo at malamig na tumingin sa mga miyembro ng pamilya Shu na nakaluhod sa lupa. Sabi niya kay Chin Lei, hayaan mo muna siya. Tuma-NGO si Chin Lei at itinaas ang kanyang kamay para kumpas. Ang mga espesyal na puwersa na nakapalibot sa pamilya Shu ay agad na umatras sa isang pare-parehong paraan, at pagkatapos ay tumayo sa isang linya sa gilid. Nanginginig ang lolo sa tuhod na si Shu habang nakaluhod sa lupa at nagpapasalamat na yumuko kay Alex Dixon. Gamulong din si Shu Qiming at gumapang, at mabilis na sinabi, Mr. Dixon, salamat sa pagpapalam sa aking Shu family. Sino bang nagsabing pakakawalan ko kayo? Malamig na sabi ni Alex Dixon. Nagulat si Shu Qiming at nataranta, ikaw ay. Malamig na sinabi ni Alex Dixon, maglalagay ako ng ilang kondisyon, kung magagawa mo ito, hindi ko ituloy ang usapan, kung hindi, magiging pareho ang lahat. Mr. Dixon, sabihin mo lang, mukhang natakot si Old Master Shu na babalikan niya ang kanyang mga sinabi. Mabilis niyang sinabi, basta ito ay isang bagay na kayang gawin ng Shu family, tiyak na gagawin namin ito. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, tiyak na magagawa ninyo ang mga bagay na ito. Una sa lahat, gusto kong talikuran ang posisyon ng Shu family at hayaan akong, Mrs. Jane Lewis, ang pumalit. Si Lolo Shu ay natigilan sa kinatatayuan, parang isang kulog na sumasabog sa kanyang mga tainga. Napatulala rin si Shu Qiming, nahirapan lang siyang tanggapin. Naunawaan niya na kailangang talikuran ni Lolo Shu ang kanyang posisyon, sa anumang kaso, siya ang susunod na pinuno ng clan. Gayunpaman, gusto ni Alex Dixon na si Mrs. Jane Lewis ang pumalit sa posisyon ng ulo ng pamilya Shu. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Nabalisa din si Shu Chun at mabilis na sinabi, ang apelyido ni Jane Lewis ay Liu, hindi siya miyembro ng aming pamilya Shu. Kung si Jane Lewis ang namamahala sa Shu family, paano siya magkakaroon ng magandang resulta? Ang grupo ng mga kamag-anak ng pamilya Shu sa tabi niya ay nagsimulang mag-usap ng sabay, hindi sila sumang-ayon sa isang taong may ibang apelyido na pumalit sa pinuno ng pamilya Shu. Walang pakialam ang ekspresyon ni Alex Dixon habang sinasabing, hindi ka karapat-dapat sa posisyon, walang sinumang masama maging pinuno ng pamilya Shu, bagamat ang apelyido ng aking asawa ay si Liu, siya ay anak ni Helena. Dahil sumang-ayon-ayon kayong lahat si Lu Jian ay miyembro ng Shu family. Namanhid ang anit ni Shu Qiming nang marinig niya ang kanyang malakas at malinaw na boses. Mabilis siyang ngumiti ng paumanhin at nagpaliwanag, wala kami, ngunit, sa kasaysayan ng pamilya Shu, wala pang tao na may ibang apelyido bilang pinuno ng pamilya. Bago pa siya makatapos, marahas na pinutol siya ni Alex Dixon, ang kasaysayan ay isinulat ng mga susunod na henerasyon. Gusto kong baguhin ang kasaysayan ng Shu family ngayon, kung may kakayahan ka, maaari kang makipagkumpetensya para sa posisyon ng ulo ng pamilya. Hindi ako nangangahas na makipagkumpetensya kay Mr. Dixon, nagmamadaling iwinagayway ni Shu Qiming ang kanyang kamay. Tahimik na sinabi ni Alex Dixon, kung ganoon, hayaan ni Old Master Shu na ibigay ang selyo ng pamilya Shu at hayaan ang asawa ko na mamahalin, kung may ayaw, umalis ka sa pamilya Shu at magtatatag ng sarili mong pamilya, mula ngayon sa, mabuhay ka man o mamatay, wala itong kinalaman sa pamilya Shu. Pagkatapos niyang magsalita, naglakad siya pasulong at umupo sa armchair ni Shu Old Master. Napagdesisyonan na ang lahat, ipinikit ni Shu Old Master ang kanyang mga mata, ayaw na niyang ituloy ang panunood, at puno ng panghihinayang ang kanyang puso. Kung hindi niya narinig ang sinabi ni na Shu Qiming at Shu Chun, hindi sana siya haantong sa ganito. Nagsisi rin si Shu Qiming sa ginawa niya sa nakaraan, kung hindi niya hahanapin ang kamatayan, siya pa rin ang susunod na patriarka. Wala sa mga miyembro ng Shu family na lumuhad sa lupa ang nang-ahas na gumawa ng tunog. Kung iniwan nila ang pamilya,
hindi lang nila makukuha ang proteksyon ng pamilya, mahuhuli din sila sa lugar. Ang ganitong sitwasyon, kahit si Helena ay hindi inaasahan, ang puso niya ay namumulaklak sa tuwa. Sa buong buhay niya, minamaliit siya ng pamilya Shu, hindi siya nang ahas na isipin ang araw kung kailan siya magiging pinuno ng pamilya Shu. Mula ngayon, may angat na niya ang kanyang ulo sa harap ng pamilya Shu at magkaroon ng pahintulot. Gayunpaman, medyo ayaw pa rin ni Helena at nakangiting sinabi, "Alex, kahit anong mangyari, nanay ako ni Jane, dapat ba akong maging ulo?" Kabanata 764. Napangiti ng mahina si Alex Dixon at sinabing, hanggat mapapasailalim mo sa iyo ang mga tao ng Shu family, ayos lang yon. Hanggat makakaranas ka ng anumang problema sa hinaharap, huwag mo akong hanapin. Ang kanyang mga salita ay agad na nagpatahimik kay Helena. Wala siyang ganoong kakayahan, kahit na siya ang kunin ang posisyon ng patriarch, malamang na mabuli pa rin siya. Gayunpaman, siya ang biolohikal na ina ng kanyang anak na babae, kahit na ang kanyang anak na babae ay ang ulo ng pamilya, siya pa rin ang ina ng padre de pamilya. Sa pag-iisip nito, agad na gumaan ang pakiramdam ni Helena at agad na nagkaroon ng pagmamalaki. Tumingin siya kay Shu Chun nang walang pag-iingat, nagalit siya, "Shu Chun, nakikita mo na ngayon, tama, ang aking anak na babae ang magiging pinuno ng Shu family, kung tatawagin mo akong muli sa darating, huwag mo akong sisihin sa pag-aalaga sa iyo." "Feng, Sister Feng, paano ako mangangahas?" Nagreklamo si Shu Chun sa kanyang puso at mabilis na nagpanggap na magalang. Puno ng galit ang puso niya pero wala talaga siyang magawa. Noong nakaraan, minamaliit niya si Helena at kinukutsa siya sa bawat pagliko, ngunit si Helena ay hindi nang ahas na magpakitang gilas sa kanyang harapan ngayon at maingat na sinusubukang pasayahin siya. Sa huli, nagsimulang gamitin ni Helena ang kapangyarihan ng tigre para magpanggap na isang lobo na may malaking buntot. Galit na galit si Shu Chun na halos tumalikod na siya sa kanya. Ipinagmamalaki ni Helena ang kanyang sarili, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at naglakad-lakad sa harap ng pamilya Shu. Pinagalitan niya ang kanyang mga kamag-anak na masama ang tingin sa kanya noon, siya ay nakakuha ng maraming katanyagan at nagkaroon ng maraming kasiyahan. Napakasarap talaga ng pakiramdam na ito. Noong nakaraan, siya ay pinag-uusapan ng pamilya Shu. Ngayon, itinuro niya ang mga ilong ng mga taong ito at pinag-uusapan sila. Walang nang ahas na sumagot ng kahit ano, iginagalang pa siya ng mga ito. Namatay na si Lolo Shu. Hinanda ni Shu Qiming ang sarili at hinawakan ang selyo ng pamilya Shu sa harap ni Alex Dixon. "Mr. Dixon, mangyaring tanggapin ang selyo ng pamilya Shu." Kinuha ito ni Alex Dixon nang hindi man lang siya binigyan ng tamang tingin. Sa oras na ito, lumakad si Jane Lewis at bumulong kay Alex Dixon, "Hubby, hindi ba medyo masama na hayaan akong mamuno sa Shu family?" Asawa, kung hindi mo pinangangasiwaan ang pamilya Shu, ang pamilya Shu ay magiging katulad pa rin ng dati. Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at iniabot ang selyo ng pamilya kay Jane Lewis. "Don't tell me gusto mong bumalik sa dati at hayaan si nanay na mamuhay ng katulad ng dati." Sumimangot si Jane Lewis at agad na umiling ng mariin. Si Helena ay nakatingin sa mga mukha ng mga tao sa Shu family sa buong buhay niya. Kahit na ano, ayaw niyang maging katulad ng dati ang kanyang ina. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, "Asawa, kung may manggahas na sumalungat o sumuway sa iyong mga utos sa darating, ipaubaya mo sa akin ang lahat." "Salamat, asawa," pasasalamat na sabi ni Jane Lewis. Sa sinabi ng asawa, mas naging confident siya. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, dapat niyang baligtarin ang masamang panig ng pamilya Shu at hindi maging snob gaya ng dati. Matapos ibigay ang patriarch seal kay Jane Lewis, umupo si Alex Dixon sa armchair at taimtim na nagbigay ng pangalawang utos. Ang pangalawang utos ay ang paalisan si Shu Chun at ang kanyang pamilya mula sa pamilya Shu. Mula ngayon, ang sinumang maglakas loob na makipag-ugnayan sa pamilya ni Shu Chun ay itataboy sa pamilya Shu. Matapos marinig ang utos na ito, si Shu Chun ay natigilan ng ilang segundo bago siya biglang sumigaw. "Bakit, member din ako ng Shu family, bakit mo pinalayas ang pamilya ko?" Ngumisi si Alex Dixon, "Dahil nagdudulot ng gulo sa likod ko at sinasaktan ang aking kadugo. Tungkol naman sa anak mo, si Lujian, pinatay niya ang asawa ko. Hindi ko siya pakakawalan." Pagkatapos sabihin yon, tumayo siya mula sa armchair, humakbang papunta kay Lujian,
at tinapakan siya ng malakas. Basag, ang kanang braso ni Lu Jian ay nabali ni Alex Dixon sa isang iglap, agad niyang iminulat ang kanyang mga mata at nagpakawala ng matinis na sigaw. Si Alex Dixon ay hindi natinag, sumipa pa siya ng ilang beses at nabasag ang kaliwang braso at dalawang paa ni Lu Jian. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Lu Jian sa looban ng tirahan ng Shu. Napasigaw si Shu Chun ng buong lakas at nagmura ng buong lakas. Alex Dixon, hagupit ka, how dare you treat my son like this, hindi kita mapapatawad, siguradong nanganak ang asawa mo nang patay ng buntis siya. Nanlamig ang mukha ni Alex Dixon, at binigyan niya ng tingin si Bro Hay. Agad na naglakad si Bro Hay, binuksan ang kaliwat kanang kamay, at personal na sinampal si Shu Chun. Si Shu Chun ay binugbog hanggang sa siya ay patuloy na sumisigaw, at ang ilan sa kanyang mga ngipin ay natanggal. Malamig na sinabi ni Alex Dixon, isipin mo ang bibig mo, kung maglakas loob kang magsabi ng isa pang salita tungkol sa anak ko, ito ang magiging resulta. Pagkatapos sabihin yun, malakas niyang tinapakan ang dibdib ni Lu Jian. Pipa, agad na nabali ang 4 na tadyang ni Lu Jian, na naging sanhi ng labis na pananakit nito kaya nawalan pa siya ng lakas para sumigaw. Nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ng kanyang anak, agad na natakot si Shu Chun sa kanyang isip, napaluhod siya at buong lakas na yumuko. I was wrong, I don't dare to curse your child anymore, nakikiusap ako na buhayin mo ang anak ko, handa akong iwan ang Shu family at hindi na babalik. Ang grupo ng mga miyembro ng Shu family sa tabi ni Alex Dixon ay labis na natakot sa mapagpasyang pagpatay kay Alex Dixon kaya hindi sila nang ahas na magsabi ng anuman. Maging ang kapatid ni Shu Chun, si Shu Qiming, ay naging duwag din sa oras na ito, sa kanyang puso, nagsimula pa siyang mapuot kay Shu Chun. Kung hindi dahil sa kanyang hanggal na kapatid na babae, na nagseselos sa pag-aari ng pamilya ni Helena at gustong pag-usapan kung paano ito aagawin sa kanya, hindi niya ito magiging sanhi ng usapan ngayon. Magwala ka, pinagalitan siya ni Alex Dixon at sinipa si Lu Jian 2 hanggang 3 metro ang layo. Ang mga buto ni Lu Jian ay nabali at ang kanyang mga itlog ay nabali, namamaga ang mukha niya na parang ulo ng baboy at puno ng dugo ang buong katawan, siya ay naging isang bukol. Kinaladkad man siya sa ospital para sa emerhensyang paggamot, natakot siya na baka hindi na siya makalakad ng normal sa hinaharap, kaya lang niyang gumapang sa lupa na parang aso. Sa oras na ito, malamig na sinabi ni Alex Dixon, kung tungkol sa 60 milyong utang ng iyong pamilya Shu sa akin, kolektahin ko rin ang utang na ito, ibalik ang pera sa akin ayon sa nakatakdang schedule, para sa pamilya ni Shu Chun, hindi na sila bahagi ng pamilya Shu kung hindi nila mabayaran ang utang bukas, huwag mo akong sisihin sa pagsangla ng ari-arian ng iyong pamilya. Niyakap ni Shu Chun ang kanyang anak na nababad sa dugo at umiyak hanggang sa halos hindi na siya huminga. Nagsisi siya ngayon, nang hihinayang siya kaya gusto niyang sampilan ang sarili ng 2 beses. Bakit siya nagseselos kay Helena at gustong agawin ang ari-arian ni Helena? Sa pagkakataong ito, biglang sumugod ang isang figura at binigyan si Shu Chun ng 2 malakas na sampal, nakakadurog ng puso at nakakabaliw na pasaway. B*TCH, I told you na huwag kang maghanap ng gulo kay Alex Dixon, ayaw lang makinig sa akin ng nanay mo. Ngayon ay sinusuri ng bangko ang account ko at hinihiling sa kumpanya ko na bayaran ang mga utang ko, ang bahay at kumpanya ko noon na kumpiska ang lahat ng ito, ang Wallace na bituin. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at sumigaw, sino ka? Nang matapos na ang figura sa pagpapagalit ay bigla siyang lumuhad sa harap ni Alex Dixon at hinayla ang buhok sa sakit. Master Dixon, asawa ko ni Shu Chun, si Lu Zemying, hindi ko akalain na gagawa ng ganoong kasama ang asawa ko, patawarin mo sana ako, Master Dixon, hayaan mo akong tumira sa kumpanya. Malamig na sabi ni Alex Dixon, I have gave you the way. Ikaw ang tumanggi na mabuhay. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang puso. Pagkatapos sabihin yon, inutusan niya si Bro Hay, chase Shu Chun and her family out. Kaagad namang nag-wave ng kamay si Bro Hay, kaagad, 100 malalakas na lalaki ang sumugod, na gustong habulin si Shu Chun at ang kanyang pamilya. Lumuhad si Lu Zemying sa lupa, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mukha, kinasusuklaman niya ang kanyang asawa hanggang sa kaibuturan.
Ang shrew na ito ay nakasakit kay Alex Dixon sa huling pagkakataon at naging sanhi ng pagkawala niya ng ilang malalaking negosyo. Ngayon, naghahanap siya ng gulo kay Alex Dixon, dahilan para masira ang kanyang pamilya at maging lumpo ang kanyang anak. Dapat matagal na niyang hiniwalayan ang shrew na ito, umiyak at umiyak si Shu Chun. Hobby, ito, wala itong kinalaman sa akin, kasalanan lahat ito ni Alex Dixon. Kinagat ni Lu Ziming ang kanyang mga ngipin, hinawakan niya ang buhok ni Shu Chun at sinimulang suntoken at sipain siya. Hindi ka pa rin nagsisisi, nasira na ang lahat ko sa'yo, shrew ka, divorce, get lost right now. Kabanata 765 ayaw niyang magtagal pa ng isang segundo. Sa oras na ito, sinabi rin ni Lu Jian sa kanyang huling hininga, Nay, kung hindi mo sinabi sa akin na sadyang ibagsak ang mga tabletang ninuno at iframe si Jane Lewis, nagplano sana akong muli ang ari-arian ng pamilya. Nasaktan mo rin ang anak ko, lalong nagalit si Lu Ziming habang sinuntok niya ng 2 beses ang mukha ni Shu Chun. Si Shu Chun ay binugbog hanggang sa maging purple ang kanyang mukha at hindi na niya makilala ang kanyang orihinal na anyo. Bulalas din ang iba pang miyembro ng pamilya Shu. Walang mag-iisip na ang lahat ng ito ay pinlano ni Shu Chun, maging ang pagtamba sa mga tabletang ninuno ay pinlano din ni Shu Chun. Kaagad, nagsimulang sampay ng mga miyembro ng pamilya Shu kay Shu Chun. Scoundrel, ang buong pamilya Shu ay sinaktan mo. Kung hindi dahil sa gusto mong agawin ang kayamanan ni Sister Feng, hindi mo sana kami sasaktan ng ganito. Ikaw ay isang makasalanan ng Shu family, mula ngayon, umalis ka sa Shu family at huwag nang bumalik. Ang ilang mga malalakas na lalaki ay sumugod at sinunggaban sina Shu Chun, Lu Ziming, at Lu Jian, pagkatapos ay kinaladkad sila ng palabas ng mansyon. Nang malapit na silang kaladkarin palabas, biglang lumingon si Lu Ziming at sinabi kay Jane Lewis. Inimbestigahan ko na si Alex Dixon, bagamat wala akong mahanap, may nakita akong mga pahiwatig. Hinala ko na ang iyong Lewis family ay nawasak ni Alex Dixon ng ganoon lang. Imposible. Mariing itinanggi ito ni Jane Lewis. Pinigilan ni Lu Ziming ang kanyang galit at kinagat ang kanyang mga ngipin. Bago ko nalaman ang katotohanan, sinabi ko sa aking asawa at anak na huwag kumilos ng padalos-dalos. Ngunit ngayon ay wala na ang ari-arian ng aking pamilya. Hindi, na kailangang itago ito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Isang lalaking nagngangalang Mark Lewis ang dumating upang hanapin ako langit. Kumunat ang noo ni Alex Dixon, hindi niya alam na iniimbestigahan siya ni Lu Ziming sa likod niya, at hindi niya akalain na makikilala talaga ni Lu Ziming si Mark Lewis. Agad na napasigaw si Helena sa gulat, nakita mo na si Mark, matagal na siyang nawawala, saan mo siya nakita? Dahil iniimbestigahan ko si Alex Dixon, nagkusa siyang sabihin sa akin ang mga bagay na ito. Gusto niyang makipagtulungan ako sa kanya, ngunit tumanggi ako dahil sa pagsasaalang-alang, sabi ni Lu Ziming, kung nasaan si Mark Lewis, hindi ko alam. Napabuntong hininga si Jane Lewis, bakas ng pagdududa ang sumilay sa kanyang mga mata. Alam niya na may background si Alex Dixon, ngunit hindi niya akalain na magiging kasing laki ito ng sinabi ni Lu Ziming. Gayunpaman, napakagat pa rin siya sa labi at marahang umiling. Naniniwala ako sa asawa ko. Hindi siya magsisinungaling sa akin. Hehe, tumawa si Lu Ziming at sinabing, anyway, ang pamilya ko Lu ay bangkarota. Hindi na kailangang magsinungaling sa iyo. Sinabi rin sa akin ni Mark Lewis ang tungkol sa tiyahin mo. Ang pamilya ni Lewis Daphne, si Alex Dixon din ang Samira. Ang pamilya ng tiyahin mo ay pulubi na ngayon sa Africa. Natigilan si Jane Lewis, hindi niya akalain na magkakaroon ng ganito kalakas na puwersa ang kanyang asawa. Ang buong pamilya Shu ay natulala sa kanilang narinig, hindi man lang sila naglakas loob na huminga ng malakas. Hindi nakakagulat na si Alex Dixon ay hindi natakot ngayon, napakalakas pala talaga ng background niya. Si Shu Qiming ay natulala din sa lugar, nababalot ng malamig na pawis ang likod niya. Kung si Alex Dixon ay talagang may background na lumalaban sa langit tulad ng sinabi ni Lu Ziming, magiging awa ni Alex Dixon na hayaan siyang mabuhay. Kung hindi banggitin ang kanyang sariling pamilya, maging ang buong pamilya Shu ay lilipulin ni Alex Dixon ng walang bakas. Sa oras na ito, sa wakas ay nakabawi si Albert Lewis mula sa kanyang pagkagulat at mabilis na sinabi, paano ito posible? Ang aking manugang ay isang ordinaryong tao.
Siya ay may magandang relasyon lamang sa kanilang mayayamang tao at nanunood ng feng shui para sa kanila. Si Jane Lewis ay may masalimuot na tingin sa kanyang mga mata habang nakatingin siya kay Alex Dixon na may pagdududa. Hobby, totoo ba o mali ang sinabi niya? Kumunot ang noo ni Alex Dixon. Gusto niyang makahanap ng angkop na pagkakataon para sabihin sa asawa ang lahat. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng butas sa 100 sekreto, hindi niya inaasahan na iimbestigahan siya ni Lu Ziming, hindi rin niya inaasahan na hahanapin ni Mark Lewis si Lu Ziming at makikipagsanib puwersa sa kanya. Pagkatapos sabihin yon, umalis si Lu Ziming sa patio na may malungkot na ekspresyon. Tapos na ang kanyang pamilya, huli na para mag-imbestiga pa siya. Ang isang asawang naghahangad ng kamatayan ay maaaring ganap na sirain ang buong pamilya. Kung alam niya ang background ni Alex Dixon ng mas maaga, kahit na baldado ang kanyang asawa, hindi niya hahayaang si Shu Chun at ang kanyang anak ay magalit kay Alex Dixon. Iyon ay nanliligaw kay kamatayan. Tuldok. Pagkaalis ni Lu Ziming, alam ni Alex Dixon na hindi niya may tatago ang katotohanan sa nagtatanong na mga mata ng kanyang asawa. Bamantong hininga siya at taimtim na sinabi, "Asawa, may ilang bagay na hindi ko sinabi sa iyo, ngunit hindi ito ang iniisip mo, sa totoo lang." Sa sandaling ito, isang matinis na boses ang biglang humarang sa kanya. Hehe, kung talagang ganoon kalakas ang background niya, paano siya magiging napakahirap at walang kapangyarihan? May gustong sabihin si Alex Dixon, ngunit pilit siyang pinutol ni Helena at mabilis na sinabing, "Anak, ayaw mo ring isipin, kung talagang may kapangyarihan si Alex Dixon, maaari pa rin niyang hilingin sa aking pamilya na palakihin siya. For 4 years, nagpapanggap lang siya." Nang makitang nakabawi na ang kanyang biyenan sa kanyang pagmamataas, hindi na nakita ni Alex Dixon at malamig na sinabi, "Nay, paano kung sabihin kong totoo ang lahat?" Ayo, Alex Dixon, huwag mong isipin na paniniwalaan kita dahil nakahanap ka lang ng 2 kaibigan at natakot sa pamilya Shu. Umuso si Helena ng masama, "Kung may kakayahan ka talaga, paano ako magiging kasing hirap ko, ngayon? Matagal na akong ina ng isang mayamang babae." Nang matapos, tumalikod si Helena upang aliwin si Shu Qiming, pati na rin ang isang grupo ng mga natatakot na miyembro ng pamilyang Shu. "Don't trust him, I still don't know who he is. Hinayaan lang niyang maging family head ang anak ko at gusto niyang utusan, natatakot siya na hindi mo siya pakikinggan sa hinaharap." Sa pagtingin sa kanyang biyenan, na ang bibig ay parang hanging ilog, hindi alam ni Alex Dixon kung ano ang sasabihin. Kumilos si Helena na parang binahan ng tubig ang kanyang utak, itinapon niya ang sarili sa pamilya Shu, natatakot na magagalit sila sa kanya. Gayunpaman, nang maisip niya ang karaniwang Voldemort ni Helena, napailing na lamang si Alex Dixon. Ganoon lang si Helena, kahit anong mangyari, poprotektahan niya ang kanyang pamilya. Sa oras na ito, mahinang bumuntong hininga si Jane Lewis at sinabing, "Hobby, kahit anong sabihin ni Lu Ziming, pipiliin ko pa ring maniwala sa iyo." Nang marinig ang sinabi ng kanyang asawa, lalo pang nakonsensya si Alex Dixon, itinago niya ang katotohanan sa kanyang asawa. Kahit na lumipas ang maraming taon, nagtiwala pa rin sa kanya ang kanyang asawa nang walang kondisyon. Tuwang-tuwa siya kaya sinabi niyang, "Asawa, miyembro talaga ako ng Dixon family sa Yan Capital, dapat sinabi ko na sa iyo ng mas maaga, ngunit ang bagay ay napakakomplikado, kung ano ang gusto mong malaman ngayon, gagawin ko, sabihin sa iyo ang lahat." Pamilya Dixon sa Yan Capital, agad, ang buong pamilya Shu sa courtyard ay natigilan at natulala. O Diyos, si Alex Dixon talaga ang pinuno ng 4 na dakilang pamilya. Natakot si Shu Qiming kaya nanlambot ang kanyang mga binti. Agad siyang napaupo sa lupa, takot na takot. What the hell was wrong with him? Bakit siya pumunta at pinukaw ang young master mula sa Dixon clan? Siya ay tumatakbo patungo sa kanyang kamatayan, ang pamilya Dixon sa Yan Capital, magiging 3 pang malalaking pamilya ay hindi nang ahas na guluhin ito, ang Shu family ay walang kabuluhan. Ito ay hindi kahit isang lingga, napuno ng pananabik ang mga mata ni Alex Dixon, na pagdesisyonan niyang sabihin ang lahat sa asawa. Abangan ang susunod na kabanata.